Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Gaya ng inaasahan, lumakas pa nga at sumailalim na naman sa isa pang rapid intensification o biglaang paglakas. Ito pong bagyong Ophel. Tumungtong na po yan sa super typhoon category ng Pag-asa na may lakas na hangin na umaabot sa 185 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 230 km per hour. Medyo malapit na rin po ito sa ating landmass o kalupaan. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 165 km east-northeast ng Etiage, Isabela. Narito po yung kanyang mata o yung kanyang tinatawag ng pinhole eye na nagsisignify o nagpapakita na isang malakas na bagyo na po ito. Dahil sa pagtungtong sa super typhoon category ng bagyong Ophel, nagtaas na po ng signal number 5 ang Pag-asa dito po sa northeastern tip ng Cagayan, dyan po sa general area ng Santa Ana. Meron po tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, kasama na po dyan ng La Union, ito pong ibabang bahagi ng Abra, maging dito sa Kalinga, kasama na po dyan ng Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, kasama na rin po dyan ng Aurora, at ito pong general area ng Benguet. Ito pong mga areas na nasa ilalim ng signal number 1 ay relatively safe naman po tayo sa mapaminsala at mapanganib na malalakas na hangin na dulot nito pong bagyong Ophel. Meron lang po tayo mga posibleng breezy conditions dahil po doon sa ating inflow ng hangin o outer circulation nito pong bagyong Ophel. Dahil po medyo compact yung ating bagyo, yung ating concentration po ng mapanganib at malalakas na bugso ng hangin ay doon po sa mga general area na malapit dito. Samantalang yung ating signal number 2 ay nakataas po dito sa general area ng Ilocos Norte, Abra, kasama po dyan ng Kalinga, ito pong ibabang bahagi ng Apayao, ito pong southwestern portion ng Isabela, kasama na rin po dyan itong eastern section ng Ifugao at ilang bahagi ng Mountain Province. Yung ating mapanganib at mapaminsalang lakas ng hangin ay magsisimula po dito po sa mga areas na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 3, 4 at lalong-lalo na po dito po sa mga areas na nasa ilalim ng signal number 5. Nakataas po ang ating signal number 3 dito po sa general area ng Apayao. Ito pong itaas na bahagi ng Ilocos Norte. Kasama na po dyan ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Maging dito sa ilang areas ng Cagayan, yung kanyang western section. Kasama na po dyan ang itaas na bahagi ng Isabela. Samantalang nakataas po yung ating signal number 4 dito po sa gitnang bahagi ng Cagayan at ito pong itaas na bahagi ng Isabela, yung ating eastern section po nito. At again, yung ating mapanganib at mapaminsalang lakas ng hangin ay dadaan po dito po sa mga areas na nasa ilalim ng signal number 3, 4 at itong number 5 ay nakataas po dito sa general area ng Santa Ana, dyan po sa northeastern tip ng Cagayan dahil dyan po posible dumaan yung center o gitna nito pong bagyong Ophel. Kung tropical cyclone wind signal numbers ng Pag-asa ay magbabago po sa susunod na oras depende sa lapit ng bagyo at sa direksyon na tatahakin ito. Again, dahil nga medyo compact at siksik, ito pong ating bagyo, yung ating concentration ng ating malalakas na pag-ulan ay nandito po sa northeastern section ng Northern Luzon, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon. Kaya kung wala po kayo doon sa inner circumference o circulation, ito pong ating bagyong Ophel, wala po yung masyadong epekto sa inyong area. Relatively safe po kayo dyan. Pero meron pa rin tayong inaasang mga moderate at kung minsan heavy rains dito po sa general area ng Abra, kasama na po dyan ng Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, kasama na po dyan ng Quirino, at ito pong malaking bahagi ng Aurora. Samantalang posibleng heavy hanggang intense rains ang ating aasahan dito po sa general area ng Ilocos Norte, Apayao, kasama na po dyan ang Kalinga. Again, yung ating malalakas na mga pag-ulan ay nandito po sa areas na malapit sa mismong gitna ng bagyo. Asahan po natin ang mga posibleng intense hanggang torrential rains o yung halos walang tigil na pag-ulan dito po sa area ng Cagayan, Isabela, Babuyan at Calayan Group of Islands. Bukas pag-akyat po ng bagyong Ophel dito sa western section ng extreme Northern Luzon, yung ating intense hanggang torrential rains ay nandito na lamang po sa general area ng Batanes. Pero meron pa rin tayong mangilang-ilang heavy at kung minsan intense rains dito po sa general area ng Cagayan, kasama na po dyan ang Babuyan Group of Islands. Samantalang yung panglabas na kaulapan, ito pong bagyong Ophel, if nandito na po yan sa itaas, ay sasabit po dito sa ilang bahagi ng Ilocos region, yan po ang Ilocos Norte, kasama na po dyan ang area ng Apayao. So narito naman ang pinakahuling track ng Pag-asa para dito po sa Super Typhoon Ophel. Kung mapapansin nyo dito, yung ating mapanganib at malalakas na bugso ng hangin at mapaminsalang lakas ng hangin ay nandito po sa general area na kung saan malapit po yan sa gitna nito. Yan po ay aasahan natin kumilos pa northwestward at posibleng maglandfall dyan po sa northeastern tip ng Cagayan or dito sa hilagang bahagi ng Isabela mamayang hapon. Magpapatuloy po yung kumilos pa northwestward patungo dito sa western section ng extreme Northern Luzon at patungo dito sa southern portion ng Taiwan. So again, yung ating critical times o mapanganib na oras
para po sa pagtawid at pagdaan nito pong bagyong Ophel dito po sa northeastern tip ng Northern Luzon ay ngayong araw. Kaya again, doble ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng malalakas na mga pag-ulan at mapanganib at mapaminsalang lakas ng hangin na maaaring idulot ng bagyong Ophel, particularly dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon. Sa kasalukuyan nga, sumasabit na yung kanyang inner circulation dito po sa ilang bahagi ng Isabela, kasama na po dyan ang area ng Cagayan. Samantalang yung panglabas niyang kaulapan ay bumubalot po sa malaking bahagi ng Northern Luzon, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon. Again, magpapatuloy po ang masungit na panahon na may kasamang mapanganib na malalakas na bugso ng hangin. Dito po sa general area ng northeastern portion ng Northern Luzon, yan po ang general area ng Cagayan, kasama na po dyan ang Isabela. At habang kumikilos, paitaas, ito pong bagyong Ophel, magpapatuloy naman yan dito po sa area ng Calayan at Babuyan Group of Islands, kasama na po dyan ito pong area ng Apayao. So again, degrading weather o pasungit na panahon yung ating aasahan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon. Habang kumikilos pa northwestward, ito pong bagyong Ophel. Again, sa ngayon, wala po tayong habagat o yung tinatawag nating southwesterly wind flow. Kaya yung mga areas na medyo malayo naman sa sirkulasyon, ito pong bagyong Ophel o na itong super typhoon Ophel, relatively safe po tayo dyan. Meron tayong mangilang-ilang inflow ng hangin kung saan nagdadala po yan ng maulap na panahon at mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Dito po sa general area ng Central Luzon, kasama na po dyan ng Metro Manila at ito pong areas ng Calabarzon. Pero relatively malayo po tayo sa mismong gitna or center ng bagyo na kung saan nandyan po yung pinakamalalakas na pag-ulan at mapanganib na lakas ng hangin na dulot nga nitong bagyong Ophel. Ganun pa man para po dito sa mga areas na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3, 4 at lalong-lalo na sa mga areas na nasa ilalim ng Signal number 5 ng Pag-asa. Mag-ingat po tayo sa mapanganib na malakas na bugso ng hangin na dulot nga nitong bagyong Ophel. Kasama na rin po dyan ang malalakas na pag-ulan, particularly doon po sa mga areas na dadaanan na malapit sa gitna nito. Yan po ang northeastern portion ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Mamaya tabayanan po muli ang ating pagtalakay dito po sa bagyong Ophel. Sama na rin po natin dyan ito pong Tropical Storm Manny, ang posibleng tawaging bagyong Pepito. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.